po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Juan. Panatang 13. John chapter 14. Babasahin ko po ang kabanatang verse 1. Sabi po dito, verse 1, Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila iniibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan, inilagay ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, galis ng panglabas na balabal at magbigkis ng tuwalya sa bayaran. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigti sa kanyang bayaran. Pagkalapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo po ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pauhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. Kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ginawag ninyo akong guro at Panginoon. Tama kayo sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ni ang sumugo ay sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi kayong lahat ang tinutukoy. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa nangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako. Pakatandaan ninyo ang tumatanggap sa sinugo ko at tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Palayan po ng Diyos ang ating pong talatang binasa. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyo pong biyaya. Pagkakaloob niyo po sa amin ng kapahingahan sa buong magdamag ng gabi. Maraming salamat din po sa kanibagong araw ito na muli po naming mararanasan ang inyong biyaya, paggabay sa amin at pagkakataon, Panginoong Diyos, na amin pong maranasan ang buong pag-asa na nagmumula po sa inyo. Dalangin po namin na inyo po nawa kaming gabayan sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Magbunga po ito ng pagbabago sa aming pong buhay at kaunawaan, Panginoon, ng buhay na dapat na amin pong binibigyang halaga sa aming pong panahon. Dalangin po namin na inyo po kaming gabayan o Diyos. Ngayon din po ako, tulungan niyo rin po at gabayan sa aking pangpangaral ng salita. Iyan po ninyo ko ng karunungan at kapangyarihan, maging pagpapala po sa mga tagapatin. Sa inyo po o Diyos ang kapurihan, mawag po ang aming sala sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po. Ang kumagat po ng ating pong pag-aaralan, si Jesus ang halimbawa ng mapagpakumbabang lingkod.
Ito po ang huling araw o gabi. Ay dito ay sila ay dumako sa kanilang huling hapunan. Ang huling gabi ng ministeryo po o gawain ng Panginoong Jesucristo, na makikita natin na ito'y puno ng mahalagang pangyayari. Ito pong kabanatang ito na siyang atin pong matatagpuan. At dito mangyayari ang pagkakanulo o kapahayagan ng pagkakanulo ng isa sa kanya pong mga kasama. At pagsapit ng gabi pong ito, dito na mangyayari ang tungkulin o kalooban ng Diyos Ama para sa ating pong Panginoong Jesucristo. Yun ay ang siya'y maipako sa krus upang tubusin ang mga kasalanan ng sanglibutan. Kaya itong huling gabi na ito ay nagturo ang ating Panginoon ng pagiging mabuting lingkod o yung katangian ng wastong paglilingkod para sa Panginoon at gayon din naman para sa iba. Kaya pinapakita rito ng ating Panginoon yung puso o yung marapat na maging kalagayan ng ating mga puso bilang mga alagad ng ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating pong makikita sa aklat po ng Marcos, kabanatang 10 at nasa talatang 45, na ang ating pong Panginoon hindi po siya naparito para paglingkuran, kundi siya naparito upang maglingkod at ialay ang kanya pong buhay. O sa pagiging lingkod na ipinakita po dito ng ating Panginoon, yung kanyang pagiging huwaran ng tamang paglilingkod. Matututunan natin na maipamuhay yung kalooban ng ating pong Diyos Ama sa ating pong buhay, sa ating mga sarili. Yan ang siyang matututunan po natin. Sa buhay ng ating pong Panginoong Jesucristo, tinupad niya kung ano yung kalooban ng Ama para sa kanyang buhay. Kaya dito matututunan din po natin kung ano ang kalooban ng Diyos Ama na nagligtas po sa atin, kung ano ang kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Kaya habang binubulay-bulay po natin ang kabanata pong ito, ay ating pong damhin ang pagkilos ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, na magkaroon ito ng pagkakataon na ating pong suriin o ating tignan ang ating pong mga sarili, at ito'y magdulot ng katangian ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Baguhin tayo ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. So dito po sa ating pong kalagitnaan, marami po sa atin ang mga namumuno, mga leaders. Diba? At mayroon namang mga susunod na henerasyon na mamumuno. O hindi po tayo agad naging isang leader o isang pinuno ng pamilya o ng anumang mga denominasyon, ng anumang mga tungkulin. Hindi tayo namuno ng hindi po tayo humantong sa pag-aaral at maging sa paglilingkod. At ganoon din naman sa mga susunod na henerasyon. Matutunan muna natin na maging isang lingkod bago tayo mamuno sa paglilingkod. Ang ating pong Panginoon, ganyan ang kanyang ipinahayag dito. Sa kanyang pamumuno ay kanyang pinangunahan ang kanyang mga alagad kung paano maglingkod sa ating pong Panginoon. Ang una dyan, ating makikita yung gawain ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi dyan on verse 1, bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa amin. Mahal niya ang kanyang mga alagad na nasa daigdig at sila iniibig niya hanggang sa wakas. Una natin makikita dyan, yung nalalapit na yung
yung mangyayari sa ating pong Panginoon at yung kanyang ipinahayag na kanyang pagmamahal sa kanyang mga tagasunod o sa kanyang mga disipulo. O sa kabila po ng nalalapit na pagdurusa ng ating pong Panginoong Kristo, ito pa rin yung kanyang damdamin dito sa kanyang mga alagad, yung kanyang pagmamahal. Sinabi dito na minamahal niya ang kanyang mga alagad o yung kanyang tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang wakas. Ang pag-ibig po ng ating pong Panginoon ay pangwalang hanggan. Hindi po nagbabago. Sabi nga dito sa Jeremiah chapter 31 on verse 3, napakita ako sa kanila mula sa malayo at simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Dito po sa King James ay makikita po natin yung salitang everlasting love. So sabi diyan, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. O walang hanggan. Kaya sabi rito ng ating pong Panginoong Kristo sa John chapter 13 on verse 1, sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Kaya sa buhay po ng mga alagad ng ating Panginoon, wala pong anumang bagay ang siyang makapaghihiwalay po sa mga alagad ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig. Nagaya po ng sinabi on Romans chapter 8 on verse 38. Sabi diyan, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinmang nilang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala pong makapaghiwalay. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pong Panginoon sa kanyang mga alagad. At sumunod na ating pong makikita, hindi lamang po ang pag-ibig ng ating Panginoon kung gaano ito kadakila dahil ang kanya pong buhay, makikita po natin dyan kung ano ang magiging kalagayan. Sabi dyan on verse 2 and 3, sa panahon ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. O naparito ang ating pong Panginoong Jesucristo upang isakatuparan, ganapin ang kalooban po ng Diyos Ama. Yung plano ng Diyos Ama sa kanya pong buhay, ano po yun? Ang kaligtasan ng mga makasalanan. Ang iligtas ng mga makasalanan na siya ay mabayubay sa krus, dumanak ang kanyang dugo at mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay kanyang tubusin. At alam ng ating pong Panginoong Kristo na pagkatapos ng kanya pong kamatayan sa krus, siya ay babalik sa Ama. Kung saan naroroon ang Ama, siya ay babalik doon. Ilang mga talata po ang akin pong babasahin ng kapahayagan ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. Ikalawang Korinto, kabanatang 5 at nasa talatang 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Pero yun sabi rito, ang Panginoong Kristo hindi nagkasala. Siya ay dalisay, banal at matuwid. Ngunit dahil po sa atin,
Dahil sa ating pong mga tao, tayong mga makasalanan, anong nangyari sa ating pong Panginoon? Pinasan niya ang ating pong mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang buhay ay inialay upang sa harapan po ng Diyos Ama, tayo po ay maging matuwid. Yan ang buhay ng ating pong Panginoon, naging makasalanan dahil po sa atin, namatay upang tayo po ay maging matuwid. At ganoon din po sa Romans chapter 5 and verse 8. Umpisahan ko po on verse 6. Sabi diyan, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan ang buhay ng ating pong Panginoon. Hindi lamang po sa katuparan ng pagliligtas ng ating pong Diyos, kundi kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng ating pong Diyos. At sumunod po nating makikita on John chapter 13, on verse 5. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagpipis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Rito, makikita natin na si Jesus mismo yung nagpakita ng halimbawa ng kababaang loob na hindi siya nagmataas o ako ang inyong pinuno, ako ang dapat ninyong paglingkuran, kundi ipinakita dito ng ating Panginoon yung pagiging isang alipin na hinugasan niya yung maruruming paa ng kanyang mga alagad. Ito ay isang gawain ng isang alipin na yung pinakamaruming parte ng katawan ng isang tao ay kanyang nilinis. Hindi katangian ng isang hari. Diba? Hindi yan katangian ng isang hari. Dahil ang isang hari, siya ay isang tao na pinaglilingkuran, sinusunod ng kanyang mga kawal. Pero itong ating Panginoon, isang hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay nagpakababa sa isang alipin at kanyang ipinakita sa kanyang mga alagad ang tungkulin ng isang alagad. Biruin nyo kahit itong si Judas na magkakanulo sa kanya, tinugasan niya pa rin ang paa nito. Yan ang makikita natin na pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Gaya ng sinasabi po dito sa aklat ng Juan, kabanatang 6, at nasa talata po 64, 64. Sabi diyan, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kilala ng ating pong Panginoon. Talon tayo on verse 70. Sabi diyan, sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y diablo ang isa sa inyo. Yan ang kapahayagan. Kahit na itong si Judas, kilala niya na magkakanulo sa kanya, ay kanya pa rin pinaglingkuran. Yan ang pinapakita ng ating Panginoon na kanyang ipinahayag ang talata dito sa Mateo 5 at nasa talatang 44. Sabi diyan on Matthew chapter 5 on verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko,
ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pero inyo itong magkakanuno sa kanya na kanyang itinuring na kaibigan, minahal niya, ngunit magkakanuno sa kanya, ano ang kanyang ginawa? Pinakita niya pa rin yung kanyang pag-ibig dito, pinadama niya pa rin sa pamamagitan ng paglilingkod dito. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon na kahit yung ating pong mga hindi ninanais sa ating pong buhay, hindi natin kinalulugdan sa ating pong buhay, kinaiinisan natin, kinamumuhian natin. Sabi rito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Alam niyo tayo pong mga tao, yan ang damdamin natin yung kamuhian, mamuhi sa mga kinaiinisan natin, gumanti sa mga gumawa sa atin ng masama. Yan ang ating pong damdamin. Pero anong tinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon? Bilang kanyang mga tagasunod, maging mapagmahal tayo, maging sa mga tao na namumuhi sa atin, maging sa mga tao na ating kinamumuhian. At sabi rito, ipanalangin natin, ating pa rin ipakita yung ating pagmamalasakit sa kanila sa kabila ng kanilang kasamaan na ipinapadama sa atin. Bilang mga alagad ng ating Panginoon, tularan natin ang ating pong Panginoon na ang mga tao o ang tao na nagtaksil sa Kanya, pinakita niya yung Kanyang pagmamahal. At sumunod na ating pong makikita ang pamamahayag ng ating pong Panginoon. On verse 6 ng John chapter 13, sabi niya paglapit niya kay Simon Pedro, mutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo po ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit na maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo ninyong katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Dito makikita natin ang kapahayagan ng ating pong Panginoon dito kay Simon Pedro. Rito hindi makapaniwala itong si Simon, itong si Pedro, na ang kanyang Panginoon, ang kanya pong guro, ang kanyang pinaglilingkuran ay maglilingkod sa kanya, bababa sa kanya at huhugasan ang kanyang mga paa. Kasi alam po ninyo, sa ating pong buhay, ipinapakita dito na sa buhay po natin, wala tayong magagawa upang tayo po ay maging malinis sa ating pong mga kasalanan. Kagaya nga ng sinasabi ng aklat po ng Efeso, Kabanatang 2, na sa tanging biyaya, ang Panginoong Diyos lamang ang siyang meron pong kakayahan upang tayo po ay iligtas at linisin sa ating pong mga kasalanan. At hindi po ang ating pong mga gawa. Yan po ang unang ipinapakita dito sa mensahe ng ating pong Panginoon dito kay Pedro. At dito, makikita rin natin yung pagiging masuwayin dito ni Pedro. Sabi niyan, hindi ko pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi. Tumanggi dito si Pedro. Ngunit anong sinabi po ng ating Panginoon? Kung hindi mahuhugasan ang kanyang paa, wala siyang bahagi sa ating pong Panginoon sa Kristo. O ang pagsunod sa ating pong Panginoon, ito po ay patunay
o kapahayagan ng tunay nating pag-ibig o damdamin sa ating pong Panginoon. Gaya ng sinasabi po sa John chapter 14 on verse 15. Sabi diyan, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So, ang pagsunod sa ating pong Panginoon, ito yung katunayan na atin po siyang minamahal. Gaya ng sinabi din po on verse 21, ang tumatanggap sa aking mga utos, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito ang tinuturo ng ating Panginoon dito kay Simon. Na kung tunay siyang nagmamahal, umiibig sa ating Panginoong Jesucristo, magpapasakop siya at susunod sa ginagawa ng ating Panginoon. And then on verse 9, makikita natin, dito siya na nagkaroon ng kaunawaan. Ngunit iba ang naging pagsunod dito ni Pedro. Sabi niya, dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay. At ito yung kanyang ninais. Yung marinig ni Pedro yung sinabi ng ating Panginoon na malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Kaya rito, gusto niya na hugasan yung kanyang buong katawan. Itong mensahe dito kay Pedro, ano kaya ang itinuturo nito sa atin? Ito po ay pagpapakita ng ating Panginoon na tayo ay maging mapagpasakop sa ating pong Panginoon. So ang paglilinis ni Jesus sa ating pong mga kasalanan ay minsanang pong nangyari. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon dito kay Pedro, napaliguan ka na o nalinis ka na. Kaya yung paa na lamang ang kinakailangang hugasan. Kasi minsanan lang pong mangyayari yung pagliligtas po sa atin o yung paglilinis sa ating buong katawan. Kaya sa ating pong buhay, tayo po ay nilinis na ng ating pong Panginoon, ngunit sa mundo pong ito na laganap ang kasalanan, na tayo po ay nadudungisan sa ating pong mga kaluluwa, sa ating espiritu. Kaya kinakailangan pa rin natin ang patuloy at araw-araw na paglapit sa ating Panginoon upang tayo ay magpalinis. Tayo po ay laging nagpapakumbaba at nagpapatira pa sa Panginoon. Gaya ng sinabi po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 1. Sabi diyan, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Huwag tayong maging katulad ni Pedro na matigas ang ulo, na ayaw magpalinis sa ating Panginoon. Ikinukubli yung kanyang karumihan, yung marumi niyang paa. Sa ating pong mga buhay, huwag nating ikubli yung ating pong mga nadungisang kaluluwa, yung ating pong kasalanan, kundi dapat natin tong ipahayag sa ating pong Panginoon, ikumpisan at ihingi ng kapatawaran. Gaya po ng nangyari dito kay Haring David sa aklat po ng Awit kabanatang 32 at nasa talatang 5. Kaya dyan, ano po mong una niyang sabi? Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang humog na natutuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim.
Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Ang nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran ang siyang makakatamo ng pagpapatawad ng ating pong Diyos. Kaya ang buhay po natin bilang mga nilinis na ng ating Panginoon at nadudungisan ng sala sa mundong ito, maging malapit tayo sa ating pong Panginoon at lagi pong magpalinis sa Kanya sa ating pong mga pagkakasala. And then on verse 12, para sa ating pong pagtatapos, makikita natin yung pagiging ehemplo ng ating pong Panginoon sa pagiging alagad. Sabi diyan, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, tama kayo sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Napalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay ito at inyong gagawin. Ano nating makikita dyan? Yung paghuhugas ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga paa. Ito ay nagpapakita ng tamang pamumuhay na dapat ipakita o ganapin ng kanyang mga alagad. Kung ano yung kanyang ginawa, ito rin ang dapat na gawin ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang mga alagad sa isa't isa. Maging mapaglingkod sa isa't isa. Yan ang kanyang ipinapakita na hindi lamang ito, nasa mataas ka ng posisyon, nasa mataas ka ng kalagayan, ikaw na ay merong magandang kabuhayan sa iyong buhay, hindi marapat na ikaw ang siyang laging pinaglilingkuran. Kundi sabi dito, pinapakita ng ating Panginoon na walang mababa at mataas sa pagiging lingkod, kundi maglingkuran po tayo sa bawat isa. Kung si Jesus mismo ay naglingkod, tayo rin dapat ay maglingkod sa bawat isa. Dito sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 5, simulan po natin on verse 43. Narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umiibig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So dapat nating mahalin hindi lamang po o paglingkuran hindi lamang ang ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, hindi lamang po yung ating pong kapwa mananampalataya. Hindi lamang tayo ang siyang naglilingkuran po sa bawat isa, kundi tinutukoy dito ng ating Panginoon sa talata ng ating pong binasa dito sa Mateo 5, na paglingkuran din po natin ang ating pong kapwa. Ipakita natin yung pagmamahal na ipinadama sa atin po ng ating pong Panginoon. At balik po tayo on John chapter 13. On verse 17, sabi diyan, mapalad kayo kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin.
Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko, kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. Katandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko, tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ito po ang pangako ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kagalakan sa atin pong buhay, o dapat nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa buhay, katulad ng ating pong Panginoon. Kasiyahan niya na maglingkod sa atin, mag-alay ng buhay para sa atin. Gayon din sana ang siyang maging damdamin po natin sa iba, sa ating pong kapwa, na masaya tayo na naglilingkod sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga kapatid, at maging sa ating pong kapwa. Dahil ano bang sinasabi sa atin po ng Biblia? Sa aklat po ng Santiago 4. At nasa talatang 17. Sabi diyan, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi yun ginagawa, ay nagkakasala. Alam na natin, dapat nating mahalin ang ating pong kapwa, mahalin ang ating pong mga kaaway, ipanalangin sila ng mga kumukutya sa atin, ating pong paglingkuran ng bawat isa, paglingkuran ng ating pong Panginoon ng buong puso, ating pong tayo ay maging mapagpakumbaba bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon. Sabi rito, kung hindi natin ito ginagawa, alam natin ang mga utos ng ating pong Panginoon. Dapat na katangian ng alagad ng Panginoong Jesucristo. Sabi rito, kung hindi natin ito ginagawa, nagkakasala tayo. Dahil ang pagkakasala natin ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Diba? Kaya sana makita natin ang buhay na dapat nating ipinapamuhay bilang mga alagad ng ating pong Panginoon. Si Jesus, nag-iwan po siya dito ng isang huwaran ng tunay na paglilingkod. Kaya sana'y masunod po natin ang halimbawang ito na pinakita ng ating pong Panginoon, aral na Kanya pong itinuturo sa atin, na alisin na po natin sa ating pong buhay ang pagiging makasarili. Baka gaya nga ng sinabi sa aklat po ng Pilipos, Kabanatang 2. Dito po tayo magtatapos sa kabanata pong ito. Sa Kabanatang 2 ng aklat po ng Pilipos, at basahin ko na po ang 4 na talata. Sabi diyan, kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, ay mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba. Bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. So sabi dito, isipin din natin ang iba. Hindi lang tayo nakapokus sa ating pong mga sarili. Naway magkaroon po tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Damdamin ng ating pong Panginoon. Kaya kung hindi pa natin nakikita yung ating pong mga sarili bilang mga lingkod, ngayon po natin ganapin na nakita nating mga katuruan ng ating pong Panginoon, na tayo po ay maging mapaglingkod.
magkaroon tayo ng tamang paglilingkod sa ating pong Panginoon at sa ating pong kapwa. Kaya sana'y handa po tayong sundin ang halimbawa na ipinakita ng ating pong Panginoong Jesucristo sa isang mapagpakumbabang lingkod. Kaya tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa bawat isa. May Panginoon naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat sa inyong pong buhay, Panginoon, na ipinakita ang kababaan ng loob, pagiging isang alipin. Panginoon, kayo po ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit kayo po ay nagpakababa bilang isang tao at nagpakababa bilang isang alipin. Sinunod ang kalooban ng Ama na hindi lamang sumunod kundi nagbuhis ng buhay para sa amin upang kami ay maligtas, upang kami ay magkaroon ng bagong buhay. Buhay na matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na matutunan din po namin at maisabuhay ang inyo pong mga salita, ang inyo pong halimbawa, na kami ay lumago sa buhay Kristiyano at maging ganap na kawangas po ninyo. Nakikita sa amin ang inyo pong mga katangian na mapagmahal, makabagin, maibigin at mapagmalasakit sa kapwa. Handang ialay ang buhay, ang kapakanan para sa kapakanan ng iba. Dalangin po namin, O Diyos, na tulungan po ninyo kami na maging alipin po ninyo at maging alipin ng aming pagkat. Sa inyo po, O Diyos, ang kapurihan sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Hindi po kami biyayaan ng pagpapala sa aming pong mga kabuhayan. Hindi rin po kami pagpalain, Panginoon, sa mga mag-aaral. Ay biyayaan ng karunungan at kasipagan, Panginoon, tagumpayan sa kanila pong pag-aaral. At ang may mga karamdaman ay amin pong nilalapit po sa inyo na inyong pong pagkaluban ng kagalingin. Pagalingin po ninyo, O Diyos, ang aming pong pastor at panumbalikin po ang sigla ng kanya pong katawan. Kalakasan po, Ama. Dalangin din po namin na pagalingin niyo rin po si Brother Pilon sa kanya rin pong karamdaman. Bangon po siya sa banig ng karamdaman, O Diyos. Maging si Brother Jake, tulungan niyo rin po na siya'y gumaling. Manumbalik ang lakas ng kanya pong pangangatawan. Ingatan niyo po sila sa kanila pong pagtatrabaho sa Iloilo. Si Sister Teresita, inyo rin pong pagalingin. At ang sino man po sa amin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman, naway pahabagan niyo po, Ama, at biyayaan po ninyo ng kalakasan sa buhay at naway huwag pong maging balakid ang namin pong ang anumang pong karamdaman sa amin pong paglilingkod po sa inyo. Naway tulungan niyo po kami, Ama, biyayaan niyo po kami ng kalakasan upang kayo po'y amin pong mapaglingkuran. Paggamit po ito, Panginoong Diyos, para sa inyo pong kalooban. Dalangin din po namin na inyo rin po kaming pagpalain sa amin pong pagsamba sa inyo at paglilingkod. Palain niyo po ang mga kakayo upang magturo sa mga kabataan. Dalangin po namin, Panginoon, na biyayaan po ninyo ng kadalisayan ng puso at kapangyarihan, karunungan, Panginoon, sa pagtuturo sa mga bata. Maging daluyan po ng pagpapala at pagkakilala po sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas ng mga kabataan. Dalangin din po namin na pagpalain namin po ang paghahanda po namin sa nalalapit pong anibersaryo sa Payatas. Tulungan niyo po kami ni Pastor Ira at mga kapatid sa amin pong pag-aayos sa araw pong ito at sa araw pong bukas para sa anibersaryo. Biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng magandang panahon sa amin pong pagdiriwang. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang amin din pong pagsamba ng ngayong hapon, naway ang bawat isa ay inyo pong ilusin po, Ama, na magkaroon po ng tamang puso, pagalakan at pagnanais na kayo po'y lagi pong patagpuin, sambahin, papurihan, at amin pong
marinig ang inyo pong mga salita upang amin pong masunod at maisabuhay. Naway pagpalain niyo po ang inyo pong tagapagturo. Yayaan po ninyo ng kalakasan at kapangyarihan at karunungan, Panginoon. Mensahe na may pahayag ay lubos po na maging pagpapala po sa buhay po ng bawat isang makapakikinig. Dalangin din po namin na patuloy niyo po kami gabayan po o Diyos maging sa araw po ng bukas ng amin pong pananampalataya. Tulungan po ninyo ang bawat isa ito. Kaya amin pong panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga po sa bawat isa. Palayo po po.